Alright, kamusta mga pards? At welcome po dito sa ating another reaction dito sa Pinoy Adobo, no? But before we start, I just want to let you know that Batang Gino, my next channel, ay nandito na po. Subscribe po kayo dyan. At tayo rin po yan, and the only difference is I only talk. But anyway, subscribe po kayo and press nyo rin ang notification bell just like here. At mag-comment kayo para in that way mabanggit ko rin po doon. Okay? At syempre po, no, Batang J, no, TikTok. No? At tayo po ay nag-open ng account sa TikTok. At kayo po sana bahala na sumuporta sa akin. Kung ano yung tiwala nyo sa akin dito sa Pinoy Adobo Reaction. At sa bagong Batang Jno. At syempre po sa Batang Jno at TikTok. Okay? Already. At syempre po, no, shout out naman diyan dito po sa asawa ng ating pinsang gwapo ng Pilipinas ng taga-Tarlac. Tarlac ba? Pareho na rin yun. Nasa North. By the way, ay si Almalin Garcia, no? Ang asawa po ng ating pinsan si Avian Mercado. Kamusta ka dyan, Almalin? Take care of Avian. Huwag mo masyadong paiinumin. Siguro mga isang boting beer lang at isang shot ng gin. Okay na yan, pare. At tayo ay tumatanda na at huwag po natin pababayaan ating sarili. Okay? Sige po, Ma'am Garcia o Almalin, ingat po kayo dyan at lalo na ngayon, maraming mga budol at pangag. Ay, ingat po kayo palagi. Okay? At Avian, ayan na. Okay? Umpisa na natin po, pero nga pala nakalimutan ko siyempre. Binabati ko ang ating mga kababayan natin sa Pilipinas. Kamusta po kayo bilang at kayo po sa mabuting kalagayan. I know. At kayo'y malungkot, nag-aalala at medyo nai-stress na po dahil po sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pero, hey, don't forget to pray at lagi niyong ipagdadasal na sana po ang ating pong bayan ay makasurvive sa nangyayaring chaos ngayon dahil po sa administration baka. Okay? Alright, at syempre po, ang ating pong mga kaibigan sa buong mundo, ang ating pong overseas Filipino. Okay, at kayo bilang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kayo po easy lang po at syempre po, always take care of yourself at lagi po kayong iinom ng tubig, lalo na kung kayo ay diabetic, huwag kayong iinom ng soda at kayo po ay lagi pong iinom ng water with lemon. At syempre po, no, para naman itit nyo ang inyong sarili, ay kayo po ay sometimes uminom ng Starbucks. Yan, kita mo. Ino-promote ko na naman, pambihira. Anyway, ganun talaga. I'm proud to be a Starbucks fan or supporter. Okay? Already, ingat po kayo dyan at pagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas. Already, ngayon po, ang pag-usapan po natin ay meron po tayong isang topic dito na nakita natin sa social media at siguro sa mainstream, dahil hindi na rin ako nanonood ng mainstream. Ay, ito po yung sinasabi nila na ang liberal daw, no? Ay nag-launch or na parang nagkaroon sila ng meeting, no, na sila po ay gagawa at lalaban sa korupsyon ng lipunan. Guys, ako naniniwala doon. Kayo ba naman magpapabola pa sa mga dilawan na to? I mean, nag-iba lang sila ng kulay, di ba? Kulay pink. Pero same shit, same thing. Bakit? Dahil kung nasabi ko sa inyo noon, ako po ay dati rin nasa politika ng aking ama, ay alam naman natin kung gaano pagharapal din ang mga liberal at dilawan na yan. No? Kapag hindi ka kumampi sa kanila, titirahin ka ng patalikod at baka siraan ka pa or basta. No? When it comes to that kind of situation na kukontrahin mo ang mga dilawan, dahil lalo na pag may alam ka, ay babasagin ka nila hanggang sa bubaksak ka. Yan ang trabaho ng mga dilawan at pero ngayon baliktad na. Takot na sila ngayon sa Kulawan. At ang Kulawan at dilawan ngayon ay nagtampihan na. No, wala kaya nga sabi nga ni Tatay Digong wala nang oposisyon, no. The only thing ng oposisyon ngayon ay ang mga PDP at DDS. Kahit sila po ngayon ng bagong oposisyon. Wag na po kayo umasa na itong mga liberal na to, yung mga makakaband ng block, no? Katulad ng mga NPA na yan, wala yan. Money talks lang yan. Pag may pera ka, may pambayad ka sa kanila, you are good to go. No, ayan ang trabaho ng mga yan. Kaya wala po tayong magagawa, no. And I'm not saying na dahil suportado ko ang DDS or ang Sara supporter, pero ganun talaga eh. Kung i-imagine niyo, iisipin niyo, wag niyo lang i-imagine. No, mag-ano na lang kayo, mag-isip na lang kayo kung bakit ko sinasabi nito. Pinagtutulong-tulungan nila palagi ang Duterte. Now, pag-usapan natin ito si Pisot. Itong si Pisot, pumapel, no? At sinabi niya na siya raw po ay hindi naman talaga, parang sabi niya, wala na, padaan lang ako. Ako naman ay nandito lamang sa meeting na ito ay dahil daw siya po ay against, no? Sa corruption. At syempre, no, ito ay dating asong ulol ni Bangag Jr. ay ngayon nga itinapon siya, no? Hindi na siya ang PNP chief ngayon after 89 days. Sayang, no? 90 days ang alam ko ang probationary period pero 89 days he got fired.
Well, not fired sa trabaho, but what I'm saying is being PNP chief, 'di ba? Kung kayo mga empleyado, maiintindihan yung sinabi ko na pagka 90 days kayong under probation, after that, pag okay kayo, full time. Yun ang mga dati, 'di ba? Pagka hindi, get out of my face, 'di ba? So yun ang nangyari dito sa Inayupak na to. Although may mga issue about pirmahan blues or something, kinontra raw si John Vic na, alam mo si John Vic, 'di ba? Kung yung kapatid niya Zombie at Utak Bia, ito naman si John Vic, pag makikita mo ang kanyang trademark ay anyway, tuloy natin, no? Ito si Torre raw ay nagpunta sa yun nga sa meeting ng mga liberal at siya po ay sumusuporta, no? Na siya po ay anti-corruption. Yung pagkatapos, kapag din ang mukha nito, no? Bakit kanyo? Kinidnap niya si Tatay Digong illegally, no? 'Di ba? Yun ang ginawa niya. Pangalawa, yung una si KOJC. Although hindi pa sumuko sa kanya si Pastor. At yun ay failed niya. Kaya siguro nagkaroon siya ng penalty kay Butod, no? At kaya nangyari, siguro para sa parang ano lang, consolation prize, gagawin na muna kitang PNP chief. May nag-vlog na niya yun. Sabi niya na yan ang kanyang deal na kapag nagawa mo yung dalawang task na to, mabigat, no? It's gonna risk your career. Pero pag nagawa mo to, nailusot mo to, then you will be the top of the line or head ng PNP chief for 89 days. But the thing is, after 89 days, ay ito nga, at siya ay tuloy-tuloy daw magtatrabaho bilang PNP chief hanggang sa pag-retire niya. At ngayon ay nakikihalubilo na sa mga politiko. Yan ang kanyang style ngayon. Siguro nag-aamoy-amoy na baka ako'y pwede. Baka pwede ko panlokohin ng mga ibang Pilipino na worth it for being a senator. Diba? Or maybe I'm gonna run for congressman. Diba? Or maybe party list. Diba? Parang pwede. No? Sa party list, pwede niya lagay ang party list. Torre Naturete party list. But anyway, let's stop to that. At tuloy na po natin. At ito nga si Torre ay nakihalibilo sa mga saba at sa mga unggoy ng lipunan. Panoorin po natin at alam po natin na ito ay drama-drama lang. No? But anyway, before we continue, alam naman natin na itong dalawang ito, dalawa sila nag-organize itong lunch nila. No? Mukhang hindi mo pagkakatiwalaan eh. No? But anyway, itong si Saba at si Unggoy ay talagang nagsalita. No? Pero si Saba yata hindi ko na naabutan. Pero ipakikita natin sa inyo courtesy of bilyonaryo. No? Kayo naman mga bilyonaryo. No? Anyway, tingnan po natin at panoorin po natin. In that way, maintindihan nyo ang aking sinesay. Kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipon ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Yun, ano ba yan? Ano nangyari? Napindot ko yata. Ulit natin. Kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipon ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Pagpasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP? Tama, eh, no? Ano itong bilyonaryo ito? Itong nasibak na PNP. Wala na. Instead na sabihin yung bilyonaryo na na-relieve na PNP chief. Alright, tuloy natin. Lalabas sa bakura ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na aliado ni Torre. Ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP, pero para sa isa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas natin mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala. Siya ay kulay itim. But the thing is, yung sinasabi niya sa ligang batas, kailangan igalang mo, irespeto mo yung batas. Anong ginawa mo kay Tatay Digong? Kaya, yeah, okay, sabihin na natin, you are anti-corruption. No? Sabihin na natin ganun. Diba? Pero, huwag ka magmalinis. Diba? Kaya ka nangingitim eh. Dahil, ang dating is, may ginawa ka ng katarantaduhan. It's a big deal, actually. Hanggang ngayon, nagdudusa pa ang karamihan, milyonaryo tuloy sinabi, milyon na Pilipino, no? Naapektuhan sa ginawa mong kawalangyaan, ang pagkidnap kay Tatay Digong. Kaya mo sabihin na, batas yan. We have to follow the law. Diba? Para ka rin si Remulla at si Bendalo, si Tulfo eh. Kaya huwag mo sasabihin na, kasi, kung tangay kaharap mo, maniniwala siguro sa'yo.
Pero pag tayo mga katulad namin na may utak naman, kahit pa paano, hindi nga lang tayo lawyer, pero ibig sabihin, what I'm not saying matalik-talino mga lawyer, pero ibig sabihin, ay nag-a-analyze kami at tinatandaan namin yung ginawa mong katarantaduhan. Siguro ito, nagpapakitang gilas. No? Pinakikita niya sa public na, oh, I'm good. No? I hate corruption. Antay ako dyan, di ba? Dahil malapit ka na eh. Kakasuhan ka na. Hinayupa ka. Kaya I don't feel bad for this guy. mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Ang bihira naman eh. Yan na yung tema ng mga dilawan dun eh. Pero hanggang ngayon pa rin. 20 years na sila o may 30 years sila halos hawak nila ang gobyerno. Hawak nila ang politika, alam niyo yan. Pero yan pa rin na sinasabi, guys, isipin nyo na lang mabuti. Tuloy mo na natin, di ba? Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trilyon. Hindi daang bilyon. Massive. Kahit piso yan, unggoy. No? Kahit piso lang yan, o 10 piso, corrupt pa rin. Ang point dito is, nagnakaw pa rin sa gobyerno na hindi sa'yo. Huwag mo sabihin na trilyon. No? Hindi bilyon o milyon. Di ba? Hindi ganun. Dapat ang salita mo, unggoy, dapat sinabi mo, sobra ang corruption. Nagnanakaw sila ng pera ng bayan. Dapat panugutin. Hindi yung, hindi ito. Unconscionable. Unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak pag ganito ang sistema? Ano mga parts, no? Na yan yung tipong tao na scripted. Bakit? Kung talagang labag, o ano, kung talagang nasa puso nyo, utak nyo yung gusto nyo sabihin. Hindi yan. Diba? Pag nasa puso nyo at ano, isang basa, man-realize nyo na eh. Pero itong taong to talaga, you can tell. Di ba? Kaya hindi dito yan. Dito lang. Di ba? Ang nagkasalang na sa pwesto, hindi mapaparusahan. Na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntaryong ipinakita ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima ang kanilang statement sa Asset Liabilities and Network o SLN para raw mahimo ang iba pang kawani ng pamahalaan na gawin din Itong si Sabay, hanggang dyan sa picture, papakit pa rin. Jonel! ito. Ayon pa kay Representative de Lima, magkusa na sana at huwag nang maghintay na may mag-request pa para ipakita ang kanilang statements. Kaya raw sa FOI bill na isinusulong niya, kabilang ang probisyon ng mandatory disclosure of SALN. Hopefully, yung iba ay sumunod na rin. At dati na rin na-announce ata ni Speaker na talaga naman yun ang magiging policy ng House of Representatives na open naman basta merong appropriate request. Kasi yung disclosure kasi right now, since wala pa yung pinakabatas na mandatory disclosure, meaning when you say mandatory disclosure, kahit wala pang nagre-request, pwede mo na i-publicize, pwede mo nang i-share sa iba. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na talaga pwedeng ipakita. Nagkaroon din ng ceremonial oath-taking na mga dumalo bilang mga bagong miyembro ng Liberal Party of the Philippines. Pinamunuan ni LP President Congressman Lorenzo Sigurado hindi NPA yan, ha? Baka mga NPA yan. Erin Tanyada ang pagtitipon na dinaluhan ng ilang kongresista, mga dating mambabatas at ilang local government officials. Namataan din si former Defense Chief Delphine Lorenzana. Kulay ang laban Yun. Okay. Alright, at yan po, no? At ang akin lang pong comment dyan or ang aking opinion dyan, conclusion is SALN o Statement of Asset and Liability, medyo kinakalawang na. Bakit kanyo? Kitang-kita nyo naman sa investigation ng Senate. It's purely cash. Hindi po yun by the paper o cheque. Kaya, kung ako halimbawa, korap ako. Halimbawa ako si Romualdez. Mas mataba nga lang siya sa akin. O halimbawa ako si Coke. Pero hindi naman ako lang. No? Ay, bakit ko ilalagay sa aking bank account ang pera? Di ba? Kaya nga sila bumibili ng ng condominium eh. Kaya doon nila tinalagay yung pera sa isang kwarto daw. Para sila butod at saka sila bangag, di ba? May biniling bahay daw, doon daw nilalagay ang pera sa isang kwarto. Parang weteng lang yan eh.
'Di ba? Sa weteng kasi pagka maraming cash, inilalagay nila sa warehouse. So siguro kung sino man ang nag-advise sa kanila, baka dating weteng lord. Kaya yung SALN na yan, kalokohan na yan. Bakit kanyo? Ay syempre, bakit nila ilalagay doon yung kinurap nila? Cash yan. Ang style niyan, no? Well, mabubuking din naman minsan siguro kung tatanga-tanga yung nag-corrupt, siyempre sila bibili sila ng bahay, properties, kotse, whatever, no? Doon makikita nila, ibabase nila yun sa income mo at kung ano pa yung miscellaneous income mo o yung extra income mo o inherit mo o bla 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 bla. Di ba? Pero ngayon, siyempre, since ganyan na nangyayari, pakitaan tayo ng SALN, statement, alam mo, hindi ako corrupt. Di ba? Pero hindi nila alam, nasa kwarto niya yung mga pera. Unti-unting dudukutin yun para ipambili ng iPhone. O kumain sa restaurant ng worth of 750,000 pesos. Ganun lang yan mga joke. Yun na rin ang suma niyan. Kaya ito, kung matatanda, kung ito, kaya naman ito si Unggoy, di ba? Ay nagsalita. Kaya ako'y natatawa sa dilawan na to. Talagang sabi ko, wow, ika nga ito. Wow, dagat! That's right. Ito kanya sinabi sa kanyang Wow, dagat! gawin nating uso ang hustisya. Really? Ngayon mo lang sasabihin niya? Gawin nating viral muli ang integridad. Parang kasi, wow, Wow, dagat! or sana all. Gawin nating uso ang katwiran, gawin nating viral muli ang katapatan. Dahil sa panahon na matapang ang mga magnanakaw, dapat mas matapang ang sapat at totoo. Actually, walang gagawa niyan, Senator. In the first place, ikaw mismo nga questionable ang pagkakapanalo mo. Kaya na yun. Kaya Batang Jane na yun. Panoorin nyo si Batang Jane yung at sasabihin niya yun. But anyway, ay sa TikTok pala. No? At nasa TikTok yun. Tingnan nyo na sa TikTok, Batang Jane, no? Na itong hayop na to ay hindi naman talaga nanalo base sa manual counting. But anyway, that's another topic. Ay sinasabi niya na ang mga magnanakaw daw matapang, kinakailangan mas matapang ang totoo. Paano? Magrarally kayo? At sasabihin nyo, hindi to Marcos resign! Ito ay hulihin ng mga corrupt at hindi namin papayagan na mag-resign si Marcos dahil si Sara Duterte ang papalit. Dito naman, marami kasi mga in-interview ng mga dilawan na ayaw nilang pag-resign ni si Marcos, gusto lang nilang mahuli yung mga magnanakaw, which is alam na naman natin kung sino ang magnanakaw, harap-harap pala sa pagmumukha nyo, sa mata nyo na, no? Ay dahil daw ayaw nilang umupo naman si Sara Duterte. So, they rather keep yung addict at yung magnanakaw na pamilya niya kaysa sa taong wala namang ninakaw, pinagbintangan lang, confidential fund, na ginamit naman talaga legally at meron naman COA report na unmodified na wala talaga corrupt na nangyari sa Vice President, sa Office of the Vice President. They rather keep na yung kriminal kaysa yung taong matino. Di ba? So, itong dilawan na to, may gapak talaga ang ulo. Di ba? Kasi nga, takot sila dahil nga alam nila, they're hurt, man. Really hurt. Dahil kay panahon ni Tatay Digong, sila po ay naging inodoro. Diretso sa inodoro. Kaya personal itong ginagawa nila kay Tatay Digong at hindi na kay Tatay Digong, kay Sara Duterte na dahil nga sa nangyari sa kanila, napahiya ang liberal na wala sila straight nung nakarang 2019, baksak sila. Kaya nga ngayon, questionable itong hayop na to, si Bam Aquino, si Lacson, si Soto, at si Leon Guerrero. Diba? Kaya naman kung matatandaan yung mga liberal, ano nga bang ginawa nila? Diba? Pinalalabas sila napakabuti nila. Pinalalabas sila yung maka-Pilipino. At kaya nga sila ang dahilan kaya naging democratic daw o naging demokrasya ang Pilipino dahil po hanggang ngayon ang iniisip nila ito. So mga Pilipino na kasing edad ko, tayo na lang, edad natin, huwag na yung matatanda. May stress pa yon, baka atakihin pa. May nangyari ba? Kumanda ba Pilipinas? Lahat ba ng tao ay kahit papaano kumikita? Ang krimen ba bumaba? Ang kurap ba nawala? Iyon ang tanong ko Yeah, liberal. Ang liberal ang dahilan kaya nagkaroon ng democratic country ng Pilipinas. Nawala ang martial law because tinanggal nila si Marcos Sr. Okay. Successful kayo dyan. Palakpakan po natin. So, po ang Cory Aquino. Up to GMA. Dahil yun ay mga dugong mga dilawan pa yung mga yun. What happened? Diba? What happened? Diba? And then after GMA, dinagdagan pa ng anak nito na si Pinoy. Ano nangyari? Tuwid madagat ba yun? O daang matuwid pa yun ang pinauso nila? Wala rin, di ba?
the only thing na nagkaroon ng pagbabago ang Pilipinas, kahit konti lang, kahit sandali lang, ay ang kay Tatay Digong. Diba? Yan ang ibig ko sabihin. Kay Tatay Digong nagkaroon tayo ng linaw na meron pa palang pag-asa ang Pilipinas. Diba? Pero ang liberal, ang dilawan, bago naging bangag, o bago kay Tatay Digong, they had a chance. Cory Aquino, Ramos, yung kay Erap medyo neutral, no? Dahil si Erap ibang partido niyan eh. O, tanggalin na si Erap. Pero bumalik si GMA dahil sinipa rin nila si Erap. Nag-re-election at pagkatapos nga ay si Pinoy. Ano nangyari doon? O, sabihin na natin Cory, Ramos, GMA, and Pinoy. Huwag na sama si Erap. What happened? Diba wala? Tuloy pa rin ang nakawan. Every single na presidente nagkakaroon ng issue. Di ba? The only thing na nagkaroon tayo ng medyo liwanag na, again, ulitin ko, ay ang si Tatay Digong. Bakit? Because Tatay Digong only wants to lead the people na gusto niya ay umasenso. Did Tatay Digong ever say something na, o kung bahala sa inyo, magpapadala ko dyan, ayuda, ayuda, ayuda. No. Tatay Digong wants you to work. Kumita. Para ang gobyerno kumita rin. Di ba ang ganda nun? That's a good way of saying na kumita ang Pilipino, kumikita ang gobyerno, at ang gobyerno magsaserbisyo sa Pilipino. Di ba ganun lang? Parang triangle lang o circle lang, di ba? Pero nung itong si Bangag, ano nangyari? Wala. Nakaw dito, nakaw doon, flood control dito, flood control doon. Scam, scam, scam. Ghost project. Wala nangyari. Bakit kanyo? Kanya-kanya silang nakawan eh. They're doing their best to steal para pag wala na sa pwesto, may pera na. Easy money, ika nga, di ba? Oh, ano yung nangyari kay Saldico? You know that already. Anyway, sa akin lang po mga parts is, itong liberal na to, para sa akin, huwag kayo maniwala. Ilang taon na sila nagkaroon ng chance. Liberals been strong. Pero what did they do? Nothing. Anong batas? May batas? O sige, siguro meron silang ginawang batas na kahit pa paano nakakinabang ang Pilipino. Eh bakit ganito pa rin? Di ba? Kay Tatay Digong, pag sinabi mo Tatay Digong, 10 years ang lisensya. Di ba? Passport, 10 years. Nawala ang mga talimbala. Oh, ang mga addict na wala. Ano? Either, ano? Okay lang. Bakit kanyo? Tumahimik ang bansa. Ang mga investor nagsisimula, bumalik noon, panahon na yon. And we thought na continuity pa rin. Hindi eh. It's like, let's cut its teeth. Parang gano'n. Okay? Yun lang po ang aking masasabi sa nangyari ngayon dito sa meeting ng mga dilawan. I don't trust them. I don't believe them. Ang tanong, kayo ba naniniwala sa mga partidong yan? It's up to you guys. Marami pa namang dilawan dahil may piklawan pa because of Robredo. And yeah, nagkaroon ng fans si Robredo. Kahit pa paano nag-boost ang piklawan. Hindi nga lang ganun kalaki. Matindi pa rin ang DDS. Sabi naman ng Robredo, kalokohan yan. Nakakulungan nga Tatay Digong mo. Buti nga sa'yo, di ba? Yan lang ang kanilang ang pangbubuli ngayon. Ang Tatay Digong mo, nakakulong na, mabubulok na. Well, what can we do? Ganun talaga eh. Pero, just wait and see. Na naniniwala pa rin ako na kapag ito ang naupo, kahit okay? Already, magdasal na lang po tayo at sana po ay ang ating Pilipinas ay kahit paano makaalis na sa nightmare na nangyayari sa'yo, Pilipino. Please pray and hope. At sana po, kung kinakailangan na natin lumabas sa kalye, let's do it. Wala na eh. Harapan na kayo ginagago, harapan na kayo niloloko, harapan na kayo pinaiikot. Wala na ang Congress, Senate, wala na. Ang Executive, wala na. Judiciary na lang ang pag-asa. Delikado pa, bakit? Dahil po sa ombudsman na demonyo. Okay? Alrighty, hanggang dito na po and I will see you again on my next reaction. And again, please, subscribe naman kayo sa akin. No? At mag-comment kayo. That's important to me. In that way ay makapag-usap tayo. At syempre po, i-press nyo po yung notification bell para po tuloy-tuloy po ang ating usapan. Okay? O sige po mga pards at salamat po at sa OFW. Maraming salamat po sa pag-support. Magpapasko na. At kayo po ay mag-iingat sa mga padala. Okidoki. Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang! Okay na. Makontento muna. Pag merong extra, go for it. Di ba? At syempre po, ang ating pong presidente, para sa akin, Vice President Sara Duterte, mahalin po natin Pilipinas. Tama siya. Isa lang yan. No? Atin lang yan. Let's take care of it before it's too late. Sige po. And then God bless. Babu. Shukran.